magsimula po na sa mga pinagpala ng ating Panginoon, Sister Che. Ang unang pinagpala ng Diyos. Wala pong iba, wala po sa ating mga kapatid. Tawagin po natin, Sister Rogelia Sandoval. Isang pinagpalang hapon po sa ating lahat. Happy 33rd anniversary po sa lahat. Ako po ay si Sister Rogelia Sandoval Pascual, ay isang SPW po. Gusto ko lang ibalik ang papuri at pasasalamat sa ating Diyos na buhay dahil ngayon po ay ka-10 taon ko na po mula na commissioning po ako. Hindi po madali kung paano po ako na-commission napasok na SPW. Year 2015 po, nung tambay ako dyan sa labas, nakita ko yung mga nagsasayaw ng mga bata. Parang curious lang ako, pumasok ako dito sa gawain. Hindi ko alam kung ano yung pinasukan ko. Pero yun na lang pala start na pag-atin ko ng gawain. Ang 2016, nasama ako sa pagka-commissioning. Pero hindi po, base po sa mga naririnig po namin ng mga aral na even na mag-SPW ka, hindi ka exempted sa mga pagsubok. Dahil after 4 months po na commissioning ako, nag-cardiac arrest po yung husband ko at naiwan po kami na mag-ina. Kaya, unang tanong ko kay Lord bakit. Pero, alam kong hindi niya ako pinabayaan at that time dahil ang dami niyang pinadala sa akin ng mga taong mag-provide sa akin ng aking mga pangangailangan mula sa ticket hanggang makauwi ako ng aming sa Pilipinas. At pagbalik ko dito sa Kuwait, siyempre nalulungkot ako at nag-isip ako na hindi na ako dadalo. Pero habang nananalangin ako, tinanong ako ng Diyos kung saan ako pupunta, kung aalis ako. Tapos, pagtanto ko na ang Diyos ay hindi ako iniwan dahil lahat ng pangangailangan ko, nagpapadala siya ng mga tao para i-provide ito. Kaya, sa gabay at awa ng Panginoon, ngayon ay 10 taon ko na dito sa SP, nag-lingkod sa Ubasan ni Yahweh Al Shaddai. At sa habag at awa ng Panginoon, hindi man niya binibigay sa akin ang lahat kong kahilingan. Nakatitiyak naman ako na binibigay niya ang lahat kong pangangailangan. At sa pangalawa kong pagpapatuto, pinagpasalamat ko sa Diyos. Yung dalawa kong kasama dati sa work na si Sister Norisa at Sister Marie Chris, dati sa work lang kami magkasama. Pero ngayon, kasama ko na sila ngayon. Piling ko sa Ubasan ni Yahweh Al Shaddai. Salamat sa Diyos. Sa Diyos ang lahat ng papuri at pasasalamat. To God be the glory. Amen. So, ang kinin mo na, Sister, pagkakaroon po ng Diyos na ating minamahal. Amen. Yan po yun, Brother June. Tatawag po tayo muli, Brother June. Tawagin po natin ang ating kapatid, Sister Ali. Praise the Lord, praise the Lord. Purihin ang ating Diyos na buhay. Amen. Happy 33rd anniversary po, Al Shaddai Kuwait. Narito po ako sa inyong harapan upang hindi itayo ang aking sarili, kundi magbigay ng karangalan sa ating Diyos na buhay. Amen. I've been 21 years here in Kuwait po. Sa tulong at gabay po ng Panginoon, talaga po yung pagpapala niya po sa akin at sa aking pamilya. Hindi po talaga may liligid kung gano'ng mabuti ang ating Diyos. Ako po ay isang OFW na naghangar na makasama yung aking brother husband. Sa tulong po ni Lord, kinaloob niya po na makasama ko po ang aking brother husband dito sa Kuwait. Sumunod po ako sa kanya. Sa mga taon na po na yun, hindi naging madali. Dumating po yung pagkakataon na talaga sinubok kami to the point na para maghiwalay na kami. Dahil for 13 years po, hindi kami kaagad pinagkalooban ng anak. Nandun din po na nagkaroon po siya ng anak sa labas. Pero sa kabutihan ng Diyos, yung ibinigay sa iyo magpatawad, talaga ibinigay po ngayon. At sa kabutihan po ng Diyos, nagkaroon din po kami ng anak na kamahal ng
Glory, glory, hallelujah. Papuri at pagkakas sa akin po ibinabalik sa Diyos na buhay. Tunay na mahal ang ating pinagpilipunan at natigil mo ang Panginoon. Tumawin po tayo sa Diyos. Glory to God. Galing na glory. Salamat, kapatid. Talagang pinagpala ang ating kapatid si Tingnan ko Sister. na ako, brother John, ano po ating hinihilingin sa ating panalangin. Basta po ikaw may pananampalataya. Amen. Diligin at diligin po ng ating Panginoon. Believe and you receive Amen. whatever you want. Brother John, Amen. tawag po tayo ng isa. Tawagin po natin ang ating kapatid. Sister Marilyn Marilyn. Dula. Purihin po natin Panginoon. Yan po. Amen. Si Sister Marilyn kasama po sa Filipation po natin at ngayon po Yeah, ay opo. kasama na sa music ministry. Purihin si Yahweh Shaddai. Sa pagpapalang umaga po sa ating lahat. Happy 33rd anniversary po. Ako po si Marilyn Dula. At nais ko pong ibabalik ang pasasalamat kay Lord sa kapulihan niya sa aking buhay, sa aking pamilya, kalakasan at kalusugan. Lord, ito po ang simula at walang hanggan. To God be the glory. Amen. Bless you po kapatid. Sobrang biyaya po ng ating kapatid. Akala ko mag-uumpisa pa lang mag-share. Amen. I'm sure po sa simple niya biyaya. Amen. Hindi niya man sinabi yung gusto niya, pero alam ko pagpapalain ng ating Panginoon. Amen. Tiyak po yung brother John. Tawagin na po natin ang ating kapatid. Walang iba kundi ang ating kapatid. Sister Claire Constantino. Purihin ang Panginoon. Purihin ang ating Panginoon. Ako na nakapagod sa inyo lahat. Alam niyo na pagkabuti ng Panginoon. At hindi niya tayo pinababayaan. Amen? Kasi sabi niya, di ba? The power of God, the power is in the tongue. Amen? So ang sabi ng Panginoon, kung ano daw ang sinasabi mo sa sarili mo, yun ang mangyayari. Amen po? So kung hindi magandang lumalabas sa iyong bibig, hindi rin magiging magandang ang iyong buhay. Amen. Amen. So ako po, nasumbungan ko si Yahweh Shaddai nung ako po ay 16 years old pa lang. At nandun pa kami sa Luneta, sama ko yung ate ko. Ang aking kapatid po ay isang gagadi po. At yung mga panahon na yun, galit ako sa kanya. Kasi sabi ko, bakit niya iniwan yung asawa, anak? Maraming pagkakataon na hindi ko siya kinakausap. Pero isang araw, sabi niya sa akin, sumahal mo ako. Punta tayo sa Luneta. Pero kung gusto ka akin, nakita ko yung mga tao, nakita ko yung mga tao, nagpupuri, nagpapasalamat. Sabi ko, bakit dito niya ako kilala? Dito sa lugar na hindi naman niya dapat itong puntahan. Amen? Pero nakita ko po, nakita ko si Brother Mike. Nakikita namin ng mga 9 o'clock lumabas na si Brother Mike. Naglabasan na sila ng panyo, nagtatatalon sila, nagsisisigaw sila. Wala na kami sa stage, pero dinig ko yung boses ng Panginoon. Hindi ko maintindihan kung ano mensahe pa sa akin ng Panginoon. Pero sabi ko, babalik ako at bumalik pa kami magkapatid. Hanggang sa nag-vigil kami dalawa hanggang alas 3, hindi kami natulog, wala kami dalang pagkain, kami lang dalawa, wala kami tubig. Pero mga kapatid, yung mga nasa paligid namin, napakabait. Kasi binigyan kami ng lugaw, binigyan kami ng tubig, walang nagdawat sa amin. Nagtagal, mga kapatid. Hindi pa rin siya nagbago, yun lang ang masakit ko. Pero patuloy pa rin siya naniniwala. Pero pinipilit niya, kailangan din niya mapaglabanan. Hanggang sa isang araw, ang kapatid ko, nakita ko na lang, nagbago siya ng pusa. Nung nagbago siya, bumalik siya sa kanyang mga anak. Yung asawa niya, tinanggap siya ulit. Nakita ko ang kabutihan ng Diyos kasi kahit gaano katagal, nag-inintay niya, natanggapin siya ulit ng pamilya niya. Tinanggap siya. Amen?
Kahit yung personal ko naman po, hindi ko alam kung ano ang merong kapangyarihan si Yahweh para mga panahon na yun. Pero meron akong isang pamangkin. Yung pamangkin ko na na-diagnose na may meningitis. Noong mga panahon na yun, sabi ko kay Yahweh, nilabas ko yung panyo, nilagay ko sa kanyang ulunan. Sabi ko, Lord, itong batang ito walang kinalaman so kung ano man ang nangyari sa kanya. Pero hinihiling ko, kung ibibigay mo po siya sa amin, ibigay mo ng buo. Dahil naniniwala ko pag ibinigay mo at para siya sa amin, hindi mo siya iiwan. Kaya kapatid, after 3 days lumabas yung result, nagulat yung doktor. Sabi niya, it is in my first time dahil na ako'y naging consultant. Ngayon lang ako nakakita na within 3 days, nawala ang infection ng meningitis sa isang bata. Yung pamangkin buhay, walang sakit, kaya hindi po nagkaroon ng komplikasyon. Dahil po sa panunghawak natin, dahil sa paniniwala natin. Kaya kapatid, magmula noon, hindi na ako umalis-elsya dahil. At hinanap ko Amen. ang mga Purihin ang Panginoon. Salamat po kami. Lord of God, Lord of Christ Jesus. Amen. Isang himala ni Yahweh El Shaddai. Amen. Awali po, surgery ko po sa aking spine. Subalit, sabi ko nga po, na pinusport ko po ang aking operasyon sapagkat iniisip ko po itong anniversary, hindi po ako makaka-attend. At the same time po, naka-take po ako ng pain reliever. Pero sabi ko nga po, Lord, ang kalooban mo po ang magalap sa aking buhay. Ngayon po, nakatayo po ako dito sa inyo. Hindi ko po sa aking lumbar face. Amen. Nakatayo po ako sa stage. Hallelujah na ilang Fridays po, hindi po ako sumasama sa kalisay taas kasi po, nahirapan po akong tumayo na matagal. Subalit, purihin po ang Panginoon. Kanina po, habang may sasalo pa lang, umiiyak po ako, tumutulo ang luha ko sapagkat napakabuti po ng Diyos. Nandito ako nakatayo, nakakalakad pa rin po ako from January. Amen. Lord of God. Pero ano po, tinatanggap ko na po itong aking karamdaman na pag-isip ko po, hindi po ako halos makalakad. Hindi rin po ako halos makaupo kasi po ako sakit ng ganito ko yung aking puntal at saka ang aking mga hita. Subalit purihin po ang Panginoon. Nandito ko sa harapan ninyo. Nakakatayo. Nakakalakad po ako. Pinapasalamatan ko rin po kay Yahweh El Shaddai ang biyaya at pagpapala po sa aking mga anak. Yung anak ko po na nag-change ng company po. June 1 lang po siya nag-start sa kumpanya niya. Pero purihin po ang Diyos. 23 pa lang po. Ngayong June, buo na po ang sahod niya sa biyaya at pagpapala ng Panginoon. At malaki po ang sinasahod niya.